Welcome to this channel. Ang ating presentation ay isang simpleng analysis na madalas nating nababanggit sa ating mga loved ones na yumao na. Kapag dumarating ang kanilang kaarawan, lagi ko itong nakikita at nababasa sa mga postings sa any social media platforms, sa mga posters at balloons when there are gatherings, at kahit sa sementeryo para sa okasyon ng namatay. But there is a question about it. Tama bang sabihin ang happy birthday in heaven? Sa lengguwahe ng isang Catholic Christian, dapat pag-isipan natin itong mabuti. Of course, we dearly miss them. Umaasa tayo na nasa maayos ang estado ng kanilang mga kaluluwa. Pero huwag tayong mag-assume at mag-presume. Do not canonize our loved ones. Hindi tayo ang Diyos upang magpasya ng kanilang final destination. How are we sure they are in heaven? Hindi ba ang sabi ni Saint Paul, work for your salvation with fear and trembling? Mahirap ang daan papunta sa kaligtasan at hindi sa salita lamang. Oo nga, namatay ang Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan, but we need to cooperate with the grace. Hindi iyon one size fits all ika nga. Hindi katanggap-tanggap sa atin ang sinasabi ng mga protestante na once saves, always saves. Paano kung mamamatay tao ka at sobrang kurakot sa gobyerno? Ang pangurakot ay pagpatay na rin sa mga mahihirap. Paano kung patuloy kang nagpapa-abort ng bata? Paano kung patuloy kang nakikiapid sa hindi mo asawa? Paano kung ayaw mong sundin ang utos ng Diyos na kanyang nilalang ang lalaki para sa babae lamang? Are we still sure of heavenly birthdays even without repentance? Sasabihin na naman masyadong judgmental. We can continue to love our loved ones, but we don't need to agree with their sinful acts. Remember, our God is a merciful God, but also a God of justice. Here are what to do instead. Offer Mass for the soul of your loved ones. Eucharist offered for the repose of the soul is the most powerful intercession the Church can offer. Offer them prayers, especially praying the Rosary for the intercession of Mama Mary. Mama Mary is the closest and easiest way to the heart of Jesus. She intercedes for the suffering souls in purgatory according to the mystics. Gumawa ng mabuting gawain at alay ito para sa intensyon ng inyong loved ones. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, charity covers a multitude of sin. Visit them to the cemetery and bring them flowers or lit candle and offer them prayers. In that way, alam nilang hindi natin sila nakakalimutan. Tandaan natin, ayon kay Saint John of the Cross, the great mystical doctor, sa pagharap natin sa Panginoon, on our judgment day, hindi itatanong ng Diyos kung gaano karami ang ating pera sa bangko. Hindi itatanong ng Diyos kung ilan ang bahay at kotse natin. Hindi itatanong ng Diyos kung ano ang antas ng ating pinag-aralan. Ang tanging itatanong lamang ng Diyos ay gaanong pagmamahal ang ating naibigay. How much love have we given? Instead, we may say and pray, eternal rest grant unto him, O Lord, and let your perpetual light shine upon him. May his soul and the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen. Habang nabubuhay pa tayo, may chance pa to do repentance and reparation for our sins. That way may pag-asa tayo for a heavenly birthday. Do not limit God by our own limitations. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik.